Alam mo, may mga kwentong pambata na parang may tinatagong secret message para sa atin, sa ating mga young at heart. Ngayon, sisilipin natin ang isa sa mga yon. At baka magulat ka sa kung gaano ito tumatama sa buhay natin ngayon. O teka, isipin mo to ha? Nasa kalagitnaan ka ng ginagawa mo tapos biglang, poof, nawala ang wifi. Anong unang-unang naramdaman mo? Yung inis? Yung kaba? O yung pakiramdam na parang naputol yung connection mo sa mundo? Pamilyar, no? Well, yang pakiramdam na yan, may kwento tayo tungkol dyan. Isang kwento na nagsisimula sa isang pamilyar na sigaw na sigurado akong narinig mo na rin sa bahay nyo. At doon na nga nagsimula ang lahat. Biglang may umalingaw sa sala. Anong problema sa wifi? Boses ni Mommy, nanginginig na sa panik. Tapos sinagot to ng isang malakas na boses mula sa kusina, parang kulog. Wala na. Si Daddy parang katapusan na ng mundo. At nagtagpo silang dalawa sa gitna ng bahay. Sabay na parang iyak. Pero, yung wifi. Grabe, akala mo talaga may masamang nangyari. Dito sa gitna ng buong kaguluhan, dito na magsisimula ang isang kakaibang pagbabaliktad ng mundo. Kung saan ang bata ang magiging matanda at ang mga matatanda, well, sila yung magiging parang bata. O tingnan mo tong eksena. Sa isang corner, yung mga magulang, nagwawala, nagrereklamo, parang mga paslit na inagawan ng candy. Tapos sa kabilang corner, yung anak nila. Kalmado lang, puno ng ideya, parang siya yung may hawak ng sitwasyon. At sa wakas, hindi na niya kinaya. Sa boses na puno ng authorities, sabi niya, "Mommy, Daddy, behave. Hindi pa katapusan ng mundo." Boom! Sa isang iglap, siya na yung naging boss sa bahay. At pagkatapos, binitawan niya yung linyang parang isinulat para sa ating lahat. Wala pang ang internet noong kaedad kayo. Ouch, di ba? Tagos hanggang buto yan. Isang paalala mula sa nakaraan na minsan pala, mas simple ang lahat. Kaya naman, mula sa maingay at magulong bahay, hinila ng ating bida ang kanyang mga magulang palabas. Pabalik sa isang mundong parang ang tagal na nilang kinalimutan. Naalala mo pa ba yung mga panahon na yun? Yung kapag bored ka, hindi pag-scroll sa phone ng solusyon, kundi isang invitasyon para lumabas at gumawa ng sarili mong kwento. Kahit pa medyo nagdadabog at nagrereklamo yung dalawa, hindi nagpatinag ang ating munting hero. Hinila niya sila palabas, pabalik sa malawak na mundong matityagang naghihintay lang pala sa kanila. At doon, sa ilalim ng langit, unti-unti nilang naalala kung paano tumingin ulit. Una, sa mga ulap. Hindi lang basta mga puting bagay, kundi nakikita sila ng mga barko, mga dragon, mga kwentong nabubuo sa isipan nila. Tapos, naramdaman nila yung hangin. Hindi lang yung ihip, kundi yung malamig na haplos sa pisngi nila na parang may bumubulong. Huy, nandito ka. Buhay na buhay ka. At sa huli, yung mga puno. Pinanood nila yung pagsayaw ng mga dahon. Mga simpleng bagay na nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Yung klase ng katahimikan na hindi mo makukuha sa kahit anong notification. Pero alam mo na, sa bawat magandang kwento, laging may twist. Isang paalala na sa labanang ito, tila wala talagang ligtas. Umuwi silang pagod, pero yung masayang pagod, gets mo? Wala pa ring wifi, pero sa sandaling yun, parang okay lang. Hindi na mahalaga. Nahanap nila yung koneksyon sa isa't isa at sapat na yon. O yun ang akala natin. Kasi sa gitna ng katahimikan ng gabi, pagbukas niya ng laptop niya, isang sigaw ang bumasag sa lahat. Ah! Yung book report ko! At yan mga kaibigan, yan mismong tinatawag na manic panic. Yung biglaang kaba at pakinamdam na wala kang magawa kapag yung teknolohiyang inaasahan mo biglang nawala. At dito natin nakita, no? Hindi to issue ng matanda o bata. Lahat tayo pwedeng tamaan. Sa paano na? Anong gagawin natin kapag umatake ang panik na yan? Paano ba natin mahahanap yung tamang balanse sa pagitan ng mundo sa loob ng screen at sa mundo sa labas ng bintana natin? Ang totoo, pwede nating gayahin yung ginawa ng bida sa kwento. Simple lang pala. Una, huminga ka muna. Aminin mo sa sarili mo, okay, nagpapanik na ko, normal yan. Pangalawa, alalahanin mo. Uy, may mundo sa labas. Pangatlo, sumilip ka. Tingnan mo kung anong nandoon. At pang-apat, ito yung pinaka-importante. Pumili ka ng isang totoong koneksyon. Isang kaibigan, isang lakad sa labas, kahit ano, basta totoo.
Dahil sa huli, hindi naman talaga kalaban ng teknolohiya. Ang totoong hamon ay yung huwag nating kalimutan na mayroon ding buhay, may ganda at may mga koneksyon na naghihintay sa atin sa oras na mag-log off tayo. Kaya iiwan ko sa iyo tong tanong na to. Sa susunod na mawalan ka ng wifi, anong kwento ang pipiliin mong gawin? Ang kwento ba ng panic tulad ng mga magulang? O ang kwento ng adventure tulad ng ginawa ng bata? Ang sagot, nasa mga kamay mo yan.